Good morning! Ayan, day off ko ngayon. Yes, one day off lang tayo ngayon. At sa one day off na yon ay, yes, gusto kong mag-share na naman sa inyo ng isang, anong tawag dito? Isa na namang reaction video. Yes, at eto siya. Habang nagtitimpla ako ng kape. Yes, kaya lang naghahanap ako ng pagpapatungan nitong camera ko. Wala akong paglalagyan. Eto na siya. Sabi niya, share ko lang ang mga experience ko dito sa afam ko na asawa. 2 years na kami dito as K1 and K2 visa. Dumating kami February 2024. Until now, hindi pa kami nakapag-AOS. Ang hirap kasi kahit anong gawin ko na tulong sa asawa ko, ang bigat ng sitwasyon namin. At ang masakit pa ay ang pag nag-aaway kami. Masyado siyang aggressive, lalo na may kasamang alak. Habang nakipagtalo siya sa akin, kahit maliit na bagay pinapalaki niya. At mas madaldal siya kaysa sa akin. Hindi ka mananalo sa kanya. Unang taon namin dito, nag-away kami. Binato niya ako ng bag. Dinuro-duro niya ako at pinapalayas niya ako kahit gabing-gabi na. Kahit harapan pa ng mga bata, wala siyang pakialam. Dala ko mga anak ko dito. Anak ko sila sa ex kong Pinoy dati. So, yun nga, lumayas ako kahit gabi. Bago niya bawiin ang sipi ko, nakatawag na ako sa friend ko na mag-rescue sa akin sa daan. So, naiwan ang mga anak ko kasi nag-aaral nga sila. That time, tumira ako sa friend ko ng almost 2 weeks. Binalikan ko ang anak ko after 2 days at kasama ko na siyang tumira sa bahay ng friend ko. So, nagpaiwan ang isa kong anak na lalaki kasi ayaw na ayaw niyang mag-absent sa school. Hanggang sa sinuyo-suyo niya ako at sinundo kami. Then, nagbalikan ulit kami. Pero laging gano'n, nag-aaway kami. Masakit magsalita at laging panakot niya sa akin, pauwi niya kami sa Pinas. Until na ulit-uli, pinalayas niya ulit ako. But this time, kasama ko mga bata. Hindi siya lasing. Alam niya mga sinasabi niya. So, umalis kami at nakikitira sa friend ko now. Ano po ang mapapayo niyo po sa akin? Salamat. Dagdag ko na din po na sinasaktan niya din niya ako sa Pinas nung nasa Pinas pa kami. Lasing na lasing siya noon. Pinatawad ko siya at nagtuloy kami sa pag-apply ng green card. Diyos ko, eto na. Eto tayong mga babae. Sabi ko nga sa inyo, learn how to see the red flags, okay? Learn how to, anong tawag doon? Yung parang, pag-aralan nyo, i-balance yan, okay? Hindi pwedeng magbubulag-bulagan kayo. Gamitin ninyo yung inyong, kaya nga tayo binigyan ng isip para gamitin, diba? Yun, gamitin yan. Huwag sayangin, okay? Sa maling tao, okay? Dahil sa pananatili mo sa isang tao, sa maling tao, masasayang lang yung mga panahon at oras mo, yung energy mo sa maling tao, okay? Kaya kung ako sa inyo, ay baguhin nyo na yung takbo ng buhay nyo habang maaga pa. Dahil hindi yan magbabago, okay? Ito kung gusto mong iwan, nakita mo na pala siya nung una, pero ganun kasi talaga pag nagmamahal ka, nagiging bulag ka, kaya masama talaga na mananalo yung parang mananalo yung puso mo sa utak mo, okay? Ito ang lagi nating tatandaan na kailangan ay mas matimbang ang utak natin bago sa puso natin, okay? Yun ang napag-aralan ko sa buhay ko. Hindi pwedeng mananaig ang puso. Dahil pag nanaig ang puso, matatalo ka, okay? Kung alam mo kung saan yung kahinaan mo yung puso, huwag mo sundin yan, okay? Gamitin mo yung utak mo, alright? Para hindi ka mahirapan sa buhay. Dahil sabi ko sa iyo, pag sinunod mo ang puso mo, matatalo ka. Utak, okay? Utak ang ating pananalunin, okay? Nung una nakita mo yan na ganyan na siya, hindi mo na dapat itinuloy ang pagsama sa kanya. Okay? Dahil dyan pa lang is, alam mo na, yan na yung, nakikita mo na yung mga susunod na mangyayari, mga susunod na pangyayari sa buhay mo. Masasabi mo na yung mga susunod na pangyayari sa buhay mo. Hindi yan magkakaroon ng improvement. Dahil kung ganyan na pala siya, lasing, ay ganyan ang problema. At kahit hindi lasing, ay ganyan pa rin. Talagang hindi kayo magkakasundo, okay? Kung malakas siya at sabi mo ay hindi ka manalo-nalo sa kanya, hindi ka pa rin mananalo diyan. Dahil masyado siyang malakas sa'yo, okay?
Kaya kung ako sa iyo dapat ay hindi mo na itinuloy ang pagsama sa kanya. But anyways, nandiyan ka na, 'no? Ngayon ang gawin mo, una ay pagplanuhan mo ang pag-alis. Dahil lalo na't may mga anak ka pala, 2 yung anak niya. Mahirap talaga 'yan, pero alam mo ang gawin mo is mahirap iiwanan mo yung anak mo dun sa lalaking yun. Ma-a-attach yan dun sa, yun nga, dun sa lalaki, sa tatay, stepdad nila. Ikaw mahihirapan na kunin sila. Kaya dapat sa una pa lang ay inialis mo na sila, sinama mo na sila doon sa pag-alis, okay? Kailangan na meron kang pera, meron kang ipon, meron kang trabaho upang ikaw ay makapamuhay pa rin ng sa inyo. Okay? Para hindi ka mahirapan. Okay? Para hindi rin mahirap na nakikita na ka sa kaibigan mo. Pero kung okay naman sa kanya, sa kaibigan mo, wala namang problema. Yun. Pero minsan baka mapagod din yung kaibigan mo sa'yo, di ba? Yun. Swerte mo kung hindi. But anyways, yun nga, mag-build up ka para sa sarili mo. Nandyan ka na sa Amerika, dito sa Amerika, mag-build up ka. Okay? At kunin mo yung mga anak mo, ilipat mo siya. Kung nag-aaral pa, di ilipat mo ng, alamin mo yung schedule, yung route ng school, at yung kung paano ang paglilipat para maisama mo na siya dun sa may lipat ng school malapit dun sa bahay ng kaibigan mo. Yun. Para panatag ang loob mo na nandyan kasama yung mga anak mo para hindi rin sila matigil sa pag-aaral. Okay? Pag-aralan mong sikot-sikutin ang oras mo. Pag-aralan mo yung oras mo kung paano i-handle, okay? Mahirap talaga kaya sabi ko nga ang pag-aasawa ay sortihan yan talaga. Hindi lahat ng nag-aasawa ay sortihan. Kahit mga pa-American pa yan, mga pa-Pilipino, o kung anumang lahi. Ang pag-aasawa ay sortihan. Kung makuha mong lalaki ay, Diyos ko, wala ka nang masasabi, ay sorte mo. Wala ka nang hahanapin pa, sorte mo. Galante, mabait, hindi nananakit, mapera, kung hindi man mapera pero hindi mahigpit sa pera, may pera pero hindi nga mahigpit sa pera, walang problema. Talagang magkakaigi ka, okay? Ano kayang ating kakainin din Abay, magandang mag-record din at malinaw, ang daming ilaw. Ay magandang mag-record dito, nandini pala ang best light Yun, pag-aralan nating mga babae, okay? At huwag ka magpapaanak diyan, sis, alright? Huwag mo nang dagdagan ng anak mo diyan, pero hindi naman niya daw anak yun sa una niyang, yung ex niya. But anyways, kahit pa, huwag ka na magpapaanak diyan sa lalaking yan, okay? Matutong kumilala ng mga red flag sa buhay, okay? Ng mga hindi magandang pangyayari sa buhay niyo at learn how to eliminate yung problema na yan, okay? Hindi yan anong tawag dito? Hindi yan inaasam-asam. Hindi yan anong tawag dito? Ninanamnam, okay? Yan ay tinatanggal para ang ingrown sa paa, sa mga daliri ng paa natin. Tinatanggal. Hindi yan iniingatan. Hindi yan tinitreasure, okay? Puputulin mo yung ganong paghihirap. Kasi ang ingrown, pag nagtagal yan sa paa mo, ay talagang ikaw masasaktan, ikaw mahihirapan. Ganon din sa tunay na buhay, okay? Kaya sa una pa lang ay tatanggalin mo na yon para maging maaluan yung pamumuhay mo. At habang tumatagal, tatrabaho ka, di ba? Siyempre, overtime, mahirap. Sa loob ng maraming taon ay mahihirapan ka, ilang taon. Pero pasasaan ba at ikaw ay makakaraos din, okay? Nung unang dating ko dito sa Amerika, Diyos ko, mahirap din. Grabe. Grabe din ang mga pinagdaanan ko. Yun. Wala din akong kapera-pera nung dumating ako dito sa Amerika. Yes, grabe. Hindi ako marunong sa pera noon nung time na yon. Nung ako ay nasa ibang bansa pa lang. Nag-Korea pa ako pero hindi rin ako naging marunong sa pera noon. Hanggang sa dumating ako dito sa Amerika, na-realize ko, ang dami kong na-discover sa buhay ko. Magaling naman sa akin is napag-aralan ko yung mga pagkakamali ko sa buhay ko. Natutunan ko kung paano ito dalhin, kumbaga. At napag-aralan ko rin kung paano ko ayusin. Kaya ang ginawa ko nagsumikap ako, nagbuo ako para sa sarili ko. Nag-build up ako para sa sarili ko. Nag-ipon ako ng sarili kong pera para ako'y may sariling pera. Dahil natuklasan ko na kahit ikaw ay mag-asawa pa, kailangan meron ka pa rin sarili mong pera. Kahit pa ikaw ay magkaroon ng asawa, okay? Dahil hindi matatapos doon ang buhay. Akala mo noon, nung bata pa tayo, na pag nag-asawa tayo, solve na, tayo ay tatanggap na lang ng pera na abot ng mga asawa natin.
Swerte mo 'pag gano'n na nakuha mo pero hindi pala. Dahil in a reality, kung makuha mong lalaki ay swerte ka ng binibigyan ka ng pera or swerte ka ng bigyan ka ng allowance or swerte ka ng abut-abutan ng pera or malas mo kapag hindi ka binibigyan. So, yun. Kaya lahat yun ay pinag-aralan ko sa buhay ko. Sabi ko, mahirap pala, hindi pala yung parang pag-aasawa pala kailangan talaga meron kang kaalaman sa pagpasok sa buhay asawa. Talagang kikilalanin mo talaga yung mapapangasawa mo. Dahil hindi ka na basta na lang papasok. Pero kung sa bagay minsan kahit naman kinilala mo na yung asawa mo is late lumalabas yung ugali nila, yun. Hindi pare-pareho yung mga tao yung result noon is nandiyan agad. Merong late, merong ang ganda-ganda ng pagsasama niyo sa simula pa lamang, yun. Bigay ano sa lalaki, sobrang anong tawag dito, sobrang galante, sobrang bait, tapos hindi nananakit, tapos biglang 'pag nagsama na kayo dun na pala mananakit, yun merong mga gano'ng lalaki, dun na pala lalabas yung kaanuhan niya, yung hindi mo ma-imagine na gagawin niya, yun nung nagsasama pa lang kayo, merong gano'n. Meron naman na jowa pa lang kayo, mag-jowa pa lang kayo, binibigyan na kayo ng mga sign sa buhay ninyo, dun sa lalaki wala pa rin kayong ginagawa. So, kasalanan mo na yun, you know? Dahil na yun sa matinding pagmamahal mo kaya hindi mo nakita yung ginagawa ng lalaki. But, yun nga, matutong pag-aralan ng buhay. Ako, yun ang pinag-aralan ko. Nakita ko na, mahirap pala kapag umaasa ka ng yung pera sa lalaki, yun nga, or sa ibang tao, yung binibigyan-bigyan ka lang ng pera. Ayoko ng gano'n. I mean, binibigyan-bigyan naman talaga ako ng pera, pero mas masarap pala talaga yung meron kang sarili mong pera kasi meron kang security. Lalo na ako, nakita ko yung sa iba na tumanda na talagang walang pera kasi nga iniasa nila yung buong buhay nila sa asawa nila. Yun, hindi talaga sila nagsumikap, hindi talaga sila nagtrabaho, umasa sila at naniwala sila na na si lalaki maging good provider, pero anong nakamit nila? Alam mo yun, hindi katahimikan ng puso't isipan, kaguluhan ng puso't isipan dahil, lahat yun ay kuwentado nung lalaki. So, nakaka-stress yung gano'n, 'di ba? Na binibigyan ka nga ng pera pero parang pinapamukha naman sa iyo na, wala kang trabaho, yun, wala kang iniaambag sa pagsasama ninyo, parang gano'n. Yun ang napapansin ko sa ibang mga may asawang hindi pinalad sa kanilang mga asawa, yun. Kaya sabi ko nga sa una pa lang, dapat kilalanin niyo na yung sitwasyon ninyo. Alamin niyo na yung sitwasyon ng buhay ninyo, okey? Hindi yung patatagalin niyo pa, okey? Palalalimin niyo pa yung, nakikita niyo. Sa una pa lang is kapag wala na kayong makitang magandang result, huwag niyo ng pahabain pa. Yun, yun ang masasabi ko sa inyo. Alright, hanggang sa muli at ako ay magre-review. Iniintay ko lang yung libro ko. Dahil parating na ngayon, ngayon daw dating sa Diyos ko baka mamaya dumating pa ay gabi na, paano ako makapag-review? Ngayon pa naman ay isa lang ang araw ng day off ko. Ayun, binago ko na naman yung schedule ko kahapon at yun ay ipapasa ko sa manager ko. Sana hindi magalit sa akin at sana ma-approve. Diyos ko, dahil kung hindi, magku-quit na ako, char. Hindi puwede mag-quit, walang pera, okey, walang pera, walang kikitain kapag nag-quit, yun. Sana makapasa ako dito sa test na ito, yun parang ang iniisip ko. Pero napapagod na akong mag-review-review. Pero kailangan ko mag-review talaga lalo na yung mga drug cards. Diyos ko, ang dami noon, talagang 200 ang kailangang memoryahin. Memorya ko kaya yung 200? Sus, Ginoo. Okey, hanggang sa muli, bye.